Magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa panibagong episode ng Kalambag. Panibagong araw na naman na meron tayong matututuhan. Ngayong araw na ito ay muli na naman tayong magkakasama, magkukwentuhan kasama ang ating mga kapwa kabataan at maging ang ating mga masisipag na manggagawa. At siguradong meron tayong mapupulot na aral. So sa ating nakaraang episode ng Kalambag ay pinag-usapan natin ang tungkol sa World Book Day. Nag-share ang ating mga guests ng about sa mga hilig nila sa books, kung anong genre yung gusto nila, and nabanggit doon nila na gusto daw nila yung about sa history, yung mga full of emotion na mga genre. And natalakay din doon yung kung ano ba talaga yung essence ng libro, kung gaano kahalaga ang libro sa atin. Lalo sa academics natin, kung gaano ito ka-helpful. At nagbigay din ang mga guests natin ng tips na pwedeng magamit ng ating mga kabataan sa pagbabasa ng libro. Halimbawa yung pag sa mga unfamiliar words na hindi naintindihan, pwede nating ilista yon and pagkatapos, i-search natin sa Google para maintindihan natin. So sa pagtalakay ng World Book Day, nalaman natin na napaka-importante ng libro kasi dati naman 'di ba wala munang mga social media, mas sa libro tayo kumukuha ng information and mas mas nagbabasa tayo ng libro unlike ngayon na puro na lang online, puro through online. And gaya nga nung sabi ng isa sa guest natin na mas mas ma, mas totoo yung information na nakukuha natin sa libro and mas madami tayong makukuha na wala sa online. And so as a kabataan na nakakalimutan na or hindi na masyado nagbabasa ng libro, sana maging challenge sa atin na maibalik natin yung hilig natin sa pagbabasa ng libro. Hindi man madalas or sa isang araw, isang chapter, isang topic, and sana gawin nating habit ang pagbabasa. So, yun yung recap natin nung last episode. And ngayon, ang tatalakay natin is about sa araw ng mga manggagawa. So, nabanggit nga ni Jessica ang manggagawa. Ngayon naman, isisimulan natin sa kamustahan. Ikaw, Jessica, kumusta naman yung um, pag-aaral mo, yung ginagawa mo araw-araw? Kumusta naman yung lahat na yun? Sa ngayon po, dahil sa init ng panahon, yung yung pag-aaral po namin is through online na lang. Pero pumupunta po kami sa school pag magku-quiz, magpapasa ng performance task. Yun ang sabi ni Jessica na dahil nga sa init is na-adjust yung mga pag-aaral natin through online. Ikaw naman, AJ, anong masasabi mo sa panahon ngayon? Na po, yung through online din po kami. So, medyo mahirap po kasi po mm, sa sobrang init ng panahon ngayon, nag-aaral na lang po sa cellphone, yun lang. So ayun, halos magkapares lang yung sinabi ni Jessica at ni AJ na dahil nga sa sobrang init is yung iba't ibang departamento ng school is ginawa na lang through online or modules. Para naman sa akin is dahil nga sa sobrang init, parang ganun din yung sa amin through online. Kaya lang nahirapan kami lalo na sa pagpapasa ng activities kasi nga pag inabutan ka na ng 12 hanggang 4, sobrang init na talaga na halos ayaw mo na lumabas. Kaya dapat stay hydrated po tayong lahat. Magbaon po ng maraming tubig, magdala po ng panyo or magpayong po para mas maprotektahan po natin yung sarili natin lalo na po sa mga sakit na maaari idulot ng tag-init. So, di ba ngayon ang tatalakay natin is about sa manggagawa. So, meron ba kayong mga alam na kwento about sa manggagawa? Ikaw, Kuya Roger. Sobrang dami kasi halos napapansin ko is
walang manggagawa na hindi talaga nagtsatsaga para mabuhay nila yung pamilya nila. So unahin ko dun sa una kong kakilala na meron silang bukid pero hindi sa kanila yon mismo kasi nga parang sila mismo yung nagpapatakbo ng bukid. Then may mga workers sila na halos kapantay lang din ng sahod nila pero ang trato nila sa isa't isa is parang pamilya lang na lang din. Doon sila sabay-sabay kumakain, sabay-sabay magkakape, sabay-sabay magmerenda, magkukwentuhan hanggang sa matapos yung araw na yun. Pero bago matapos yung araw na yun is meron silang parang nagbibigay-bigay sila ng mga suggestion nila kung ano pa yung next na gagawin nila kinabukasan. Hanggang sa kinabukasan ulit, ganun yung ulit yung ginagawa na. Then sa pangalawa na kilala ko naman is okay lang daw na may pagkain, may merienda, kahit mababa lang daw yung sahod, basta yung turing sa kanila is parang kapamilya lang din. Parang nandun lang sila, na tao lang din sila na nagtatrabaho para kumita para sa pamilya nila, ganon. Then yung isa ko rin namang kaklase, parang yung asawa niya, halos nga hindi stay yung trabaho. Kumbaga, construction dito, nagbabalot ng mangga kinabukasan. Then ang ginagawa nila is halos pagsabay na niya yung pagbabalot ng mangga at pagko-construction. Pero sinuggest ko sa kanya na pwede mong unahin muna yung kung ano mo yung gusto mo talagang unahin na trabaho para sa pamilya mo. Then pinapayon ko din siya na huwag kalimutan uminom ng maraming tubig para sa pagtatrabaho niya kasi sobrang init nga dahil sa sobrang init. Then maaari din tayo makakakuha ng sakit. So yun lang po yung may share ko sa inyo about sa mga kakilala ko mga laborers po. So ngayon si Ate Angel naman ang mag-share about sa manggagawa. So, nag-interview po ako ng isang manggagawa. Kung kumusta po sila, kinamusta ko po. Okay lang daw po sila sa pagtatrabaho. Nagagampanan po nila yung kanilang obligasyon. At ang mga issue at concern bilang isang katutubong manggagawa sa tribal council po is wala po silang alokasyon na budget para sa tribal council. Wala silang choice kundi po humingi sa mayor na nasa management ng munisipyo. Kaya minsan namumulitiko na rin po. Kaya minsan namumulitiko rin po sila dahil po sa mababang pasahod. So ang diskriminasyon naman po bilang tribal chieftain po. Yun nga po yung sa salary po mababa po yung pasahod. Hindi po pantay yung pasahod ng ibang legislative. Halimbawa po sa barangay dahil po sa napakababa ng yun nga po yung sahod po. So ako naman po ang mag-share about sa kwento ng manggagawa. Ang i-share ko po is about po sa tatay ko. Nagtatrabaho po siya sa Malabon and kahit po malayo po siya, parang naano pa rin po kami. Parang na proud po, as anak po, proud po kasi po kahit po malayo po si tatay, na ibibigay niya po yung mga pangangailangan namin. And saludo po ako sa mga manggagawang tatay na kahit po na malayo po sila sa pamilya nila is patuloy pa rin po silang nagtatrabaho. And hello po kay Ate Rhea. Ate Rhea, may Hello maikakwento po. ka po ba about po sa manggagawa? Ay, hello po sorry po kasi late ako kasi may mga important matters pa po. So, ayun,
without further ado, I will introduce myself. So, I am Rhea Charis Caritan from Team Kidapawan. So, I am very happy na makakasama ko kayo sa Kalambag episode na to, na which is we will be tackling about the Labor Day, bakit may araw sa mga manggagawa, ganun. Para sa akin naman, yung mai-share ko patungkol sa mga manggagawa kasi for me, yung personally, yung father ko is a farmer. Ah, hindi naman yung farm na yun is hindi sa amin, parang siya yung tenant, gano'n, nagbabantay sa saging, gano'n. And I am very happy kasi kung wala yung mga farmers natin, ano yung kakainin natin, 'di ba? Kahit na, oo, mababa yung pasahod nila, sabi nga ni Angel, mababa talaga compare sa mga government employees. Kasi yung mama ko government employees, she is a teacher. Tapos ipagkukumpara natin yung income nilang dalawa, talagang mas mataas yung sahod ng mama ko kasi nga nandun siya sa government department, nandun, no? So, para sa akin, wala namang ang pagiging farmer ay isang marangal na trabaho. Wala tayong kailangan na mahihiya tayo kasi farmer yung tatay natin or yung one of the family member of our family is uh, parang hindi naman talaga ganun kataas yung naging sahod nila. Pero at least thank you kasi kapag wala yung mga farmer, do you think ano ba, may maproproduce ba sa economy natin? Parang wala naman siguro. Kasi for me ba, kahit anong trabaho basta ito ay marangal at wala kang natatapak ng tao, you're considered as a manggagawa pa din. Ayun lang. Thank you. Yes po, thank you po Ate Rhea sa pag-share. Tama po yung sinabi ni Ate Rhea na walang basihan na trabaho para irespeto natin yung mga manggagawa. Hindi porket magsasaka is magsasaka lang sila. May, mai-consider din natin sila na manggagawa and as long na marangal at wala silang natatapakan na tao. And now, may inimbitahan po kaming isang guro na nagtuturo po dati sa Lakas High School, si Ma'am Helen Abara po. Welcome po, Ma'am Welcome Helen. po. Welcome po, ma'am. Hapon. Magandang hapon po. Ako po gusto kong ipakilala o ano yun muna paano ako ano yung mga pinagdaanan kong iba't ibang uri ng manggagawa. Nung nag-aaral ako kasi sa college, naging huminto ako ng isang taon. So, naging manggagawa ako sa isang sugar central o yung gilingan ng tubo dito sa amin dito sa Barangay San Juan. Dito sa Botolan lang din yon. So, nag-laboratory worker ako ng isang taon. At doon ko naranasan na nalaman na nung huling araw ko na lang doon, yung overtime ko at saka yung sahod ko, hindi ko natanggap. So, iyon ang isang nakakalangkot na karanasan ko doon sa pagiging isang manggagawa sa aming sugar mill, yung pagawaan ng mga asukal. Tapos, nagpatuloy na ako sa pag-aaral at nag-aaral ako ulit ng kolehiyo, pinagpatuloy ko yung aking pag-aaral sa kolehiyo. At dahil nga sa tapan, nag-working student ako at pumasok naman ako sa isang bilang manggagawa sa isang printing press na pag-aari ng ang asawa niya in-check pero yung babae ay pinsan ng isang madre na kakilala namin. Napakahirap maging isang manggagawa kasi maliban doon sa puyat ka na, dahil ang trabaho ko sa kanila, gumagawa kami ng mga passbook para sa mga bangko. Then, overtime kami. Ang pasok ko ay panggabi. So, yun, nag-aaral ako sa panggabi, tapos yung trabaho namin hanggang bago ako pumasok, ginagawa namin yung mga passbook na yan sa printing press. Pagdating pa ng Sabado-Linggo, nag-tutor po doon sa anak nung aking boss. Dalawang elementary at isang high school. Napakahirap para sa akin kasi ang subjects ko noon puro na major na accounting eh.
So, pero ginawa ko pa rin, nagsikap pa rin ako na matapos ko yung aking pag-aaral. Kaya nung medyo nahirapan ako, fourth year na ako, umalis na ako doon at nakatapos naman ako hanggang noong 1983. Nag-graduate ako ng Business Administration, major in accounting. Pero nung nagka-graduate ako, naging katutubong manggagawa naman ako ng mga taong simbahan. Kasi nakapasok agad-agad ng trabaho sa mga madre na naglilingkod sa mga katutubo. Tamang-tama yun nang umuwi ako, na-meet ko siya sa isang pag-uwi ko sa sasakyan, sa bus, na pagkakwentuhan ko ya. Pero wala na itong madre na ito. Ito ay si Sister Carmen Balaso, na namit kauna-unahang madre na namit ko at siyang nagbigay ng pagkakataon na matutunan ko yung mga bagay na hindi ko pa alam habang nag-aaral ako noon. So unang-una yung pakikipamuhay at pag-uorganisa na isang bagay na hindi ko pa nagawa. At dahil doon sa nag-start ako ng 1983 sa kanila hanggang 1996, naging katutubong manggagawa ako sa ilalim ng pamahala ng mga taong simbahan. At marami akong natutunan mula rito. Kasi dito nila ako nahubog yung pagiging masarap pala yung maglingkod sa kapwa. Nang wala kang ibig sabihin, yung wala kang hinihinging kapalit, pero masaya ka kasi nakikita mo yung mga tao na tutulungan mo. At saka yung pakikisalamuha mo sa mga tao. So dito rin ako nagkaroon ng pagkakataon kasi dinala namin sila sa iba't ibang lugar. Pati ako, naranasan ko na magkaroon ng pagkakataon na makarating sa iba't ibang lugar. No? Napunta kami sa Mindanao, kung saan-saan, sa Manila noon, in-exposure namin kasi may program kami para ano din sa mga hinuhubog nating mga leader, ang pagkakaiba ng buhay sa probinsya at sa Manila at sa iba't ibang lugar, sa mga kapwa katutubo sa buong Pilipinas. So yun, noong 1996, hanggang 1996 yun, under ng pamamahala ng taong simbahan. Pero ng 1991 dapat isali na sa amin yung pamamahala sa aming programa, sa programa ng lakas. Pero pumutok na ang bulkan, kaya umabot ng 1996 yung pagte-turn over sa amin ng mga madre para pamahalaan yung mismong aming programa at yung sasamahan namin, yung lakas. Ang lakas po ay lubos na alyansa ng mga katutubong Aita ng Zambales, na kung saan ang mga tatay ng mga batang ito ay kasama ko na namahala sa aming samahan hanggang ngayon. So 1996 hanggang sa kasalukuyan, andito pa rin ako sa aming samahan bilang katutubong manggagawa, kasama ng mga leader, ng mga tatay ng mga batang nina Maria Jessica, si Angel Joyce, yan. Tapos, noong 1996, nagsimula na yung aming pakikipag-ugnayan sa Education for Life Foundation. At dito kami binigyan ng mga pagsasanay tungkol sa General Leadership Course. Ito ay isang buwan at kalahating pag-aaral tungkol sa pamumuno. So marami kaming leader na dinala doon. Bali, 4 na General Leadership Course ang nailunsad ng Education for Life Foundation, na ang kasalukuyang presidente noon ay si Kuya Ed de la Torre. At dito kami, ito yung nagpadagdag ng paghubog sa akin at sa mga kapwa katutubo o mga leader katutubo na magkaroon ng tiwala at sa sarili at matuto ng iba't ibang mga hinggil sa pamumuno, negosasyon, yung dialogue sa iba't ibang dito namin natutunan ang mga bagay na iyon na isinasabuhay na ngayon namin kasama ang mga leader, mga tatay ng mga tatay ni Jessica, Angel Joyce, si Roger. So,
Tapos, at isa sa pangunahing naging programa namin ay pagsusulong ng alternative o yung basic literacy, functional literacy ni Paula gamit ang pamamaraan ni Paulo Freire. Nung una, hanggang sa tuloy-tuloy naming ipinatupad yung programang iyan. Pero ayaw kami kilalanin ng DepEd kasi sabi nila, mayroon daw silang sariling programa, yung non-formal education. Tapos, sige lang, hindi namin pinagpatuloy lang namin yung aming pagtuturo at pagbibigay ng mga pagsasanay, hindi lang sa kapwa katutubo, hindi lang dito sa amin, kundi hanggang sa iba't ibang lugar ng mga katutubo at hindi katutubo. At inimbitahan kami kung saan-saan, mga iba't ibang sektor, magsasaka, mga grupo ng mga madre, yan, mga professional. Kasi nabalitaan na nila yung aming pagtuturo ng literacy. So, dahil doon, nakilala kami ng DepEd at saka ng LGU. So, yung pagpapatubad namin ng basic literacy ay naging daan para kami ay imbitahan ng DepEd mismo para doon sa kanilang mga guro na nagtuturo ng non-formal education. So doon nila nakita yung pagkakaiba ng kanilang pagtuturo at yung ginagawa naming pagtuturo. Kasi ito ay mapagpalaya at talagang tuturuan kang paano mag-isip, magtukoy ng mga problema at mabigyan ng solusyon sa pamagitan lang ng pag-aaral ng mga letters. No? So, doon pa lang sa pag-aaral, habang ini-introduce mo yung mga letters na yan at pagbubuo ng mga words, ay napapalaya na yung isang tawag doon, yung sarili ng bawat isa. Kasi mula sa pagtukoy ng problema, nabibigyan ng solusyon. Sila mismo nag-iisip, ano dapat gawin. So, yun yung kagandahan ng ginagawa namin dito sa basic literacy. May yung malalim na pagsusuri sa mga lahat ng mga salita at pangungusap na nabubuo. So, dahil dito, yung aming programang literacy ang siyang ginamit ng LGU namin para lumaban sa yung National Literacy LLCC ba 'yon? Literacy Coordinating yung taon-taon na mayroon silang search for yung tawag doon? Yung sa LCC. Basta 'yon. Sumali ang aming LGU at yung programa natin ang ginamit nila para ilaban ito. Yun, mga ilang years din yon. At dahil doon, tawag doon, noong 2000, naging member na pala kami ng INET, Education Network. Nung magsimula ang INET, andun na rin kami. Then, dahil dun sa aming ng literacy, hanggang sa naglunsad, binigyan kami ng training ng Education for Life Foundation tungkol sa ALS, Alternative Learning System. So, noong 2003, wala pang ALS dito sa Botolan eh. Kami pa lang yung samahan namin ang naglunsad kasama ang Education for Life Foundation at yung ibang mga NGO na kapartner natin at ang Oxfam. So naglunsad kami ng tawag doon, yung paglulunsad ng alternative learning system dito sa Botolan. So nagulat yung DepEd, sabi nila, yung tawag doon, kasi tawag doon, nung nag-ask kami ng permission para gamitin yung district mismo, yung building nila, agad-agad kaming pinayagan dahil doon sa ganong inisyatiba na ginawa ng samahan. So hanggang makilala kami nang makilala na kami ng DepEd,
tayo pa rin yung kauna-unahan tawag doon. Tapos tayo yung kauna-unahan nakapagpasa ng mga learners sa ALS dahil wala pa nga silang na ALS noon, kundi yung non-formal na sinasabi nila. Yon, binigyan tayo ng pagkakataon ng 5 taon para maging parang yung programa nilang contracting scheme. Nagbigay sila ng kontrata ng 5 taon sa amin. At kaya nagkaroon kami ng tuwa kami kasi mismo galing sa kanila yung inisyatiba na i-offer sa amin yung tungkol doon para masuportahan yung aming ALS na kaya mas napalawak pa namin yon at kahit na po konti na ibinibigay sa amin kasi ako lang nga yung parang inauthorize nila na maging IMs. So yung natatanggap ko ay 2 po kami nagtuturo. So pinaghati-hatian namin yung binigay ng pondo ng DepEd doon sa 20 na nagtuturo. So yon, hanggang sa 2007 to 2010 yun, no? Habang nagpapatuloy ako sa pagtuturo ng ALS at nakikipag-coordinate sa iba't ibang barangay para mas mapalawak pa ang ALS. So nakipag-partner sa atin yung mismong mobile teacher ng DepEd. So tutulong kami na nag-survey, pumunta sa mga barangay hanggang sa noong malaman nila na tawag doon, may mga nakapasa sa atin, nag-extend na rin sila na marami nang pumapasok kasi marami na nagiging interested doon sa pagpasok sa ALS. Kaya nag-open na sila ng 2010, nag-open na sila sa iba't ibang bayan. Hanggang sa ngayon, buong munisipyo ng buong Zambales ay mayroon ng ALS coordinator na itinalaga ang DepEd. Kaya na dumami na yun, hindi na kami, nagsusupport na lang kami para mag-organize ng mga learners kung sinong gustong kasi marami na sila ngayong hinire na mga learning facilitator. Yun. Tawag nila doon, facilitator sa ALS. So, habang nagtuturo ako ng ALS, pinagpatuloy ko at bilang manggagawa ng katutubo, hindi pa rin ako huminto sa pagpapaunlad sa aking sarili. So dahil nasa gawain tayo ng pagtuturo, naisipan ng kumuha ng units ng education. 1 SEM pa lang yun, pwede na. Yun yung kaunahan yung tawag natin doon. Ito yung kaunahang programa ng PRIMSO ng isang universidad namin na binibigay na pagkakataon na mag-aral ka ng gabi. Ito yung tinatawag na Certificate of Professional Education. So, nag-enroll ako doon ng 1 SEM. So, after 1 SEM, yun, tama-tama naman, that is 2010 hanggang 2012. Habang kami ay nagpapatupad ng ALS, hindi humihinto ang aming mga leader, lalo na si Carling na walang leader namin. Siya yung masipag na nakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya, lalo na sa DepEd sa taas, sa national, kami naman dito sa baba, para magkaroon ng sariling eskwelahan, yung aming mismong pamayanan. So yun, kaya noong 2013, mahabang proseso yun, no? Noong 2013, in-approve nila yung aming request na magkaroon ng sariling eskwelahan. Actually, ang aming in-applyan ay yung para sa basic education, elementary. Pero hindi pala pwede yung mula doon sa pagmalapit, mayroon ng eskwelahan doon, hindi pala pwedeng 2 na magkalapit. Kaya ang inaprubahan sa amin ay ang high school. Kaya ngayon, mayroon na kaming high school. So sa effort ng kaming mga leader namin, kasama nila ako, yun. So dahil doon na na-approve ng 2013,
naging provincial contractual kami. Kami yung kauna-una nagturo sa aming eskwelahan. 4 kami. Ako, si Carol Duyanan, puro mga mga education teacher, mga education graduate, si Karen at saka si Nova. So 4 kami nagsimula upang simulan yung pagtuturo doon sa aming eskwelahan. Ma'am Helen, may tanong po ako. At noong 2014, nagkaroon na kami ng permanent na teacher. Yun. So, matagal kami naging manggagawang contract. Excuse me, Ma'am Helen, may tanong po ako. Yeah. Ganon. Hanggang sa yun, nagkaroon ng pagkakataon na ma-permanent at naging manggagawang guro na ngayon. That is na 2018. Yun. Yun yung naging parang ano daw doon? Paglalakbay bilang manggagawa. Hanggang sa ngayon, manggagawang at nag-retire na ako, pero tuloy pa rin. Nag-volunteer ako magturo pa ng 1 taon at hinandle ko yung ITSP namin. At sa ngayon, ako isang manggagawang bukid. Yan. Yun lang po. Ma'am Helen, may tanong po ako sa iyo. Yes. Ano po yung mga aspeto ng iyong trabaho bilang guro na nagbigay sa iyo ng kasiyahan or fulfillment po? Bilang ano ko sa dalawang bahagi, bilang katutubong manggagawa at nagturo ng ALS. Siguro ang nakakapagpasya sa akin pagpatuloy na isinasabuhay ng mga leader ang natutunan nila na ibinahagi namin sa kanila. Pangalawa, yung mayroon silang sariling paninindigan at dala-dala yung prinsipyong huwag mag-api at huwag magpa-api. At isa pa, naglilingkod para sa kapakanan ng lahat, nakakatayo sa sarili, aktibong lumalo, kayang ipaglaban ang kanyang karapatan, at aktibong lumalawak sa mga advokasya para sa pagbabago ng ating sistema ng edukasyon. Para naman sa bahagi ng sasapin ng mga bilang manggagawa naman, bilang manggagawang guro, dagdag ko pala doon sa yung sa ALS. Bilang manggagawang guro sa ALS, nasisiyahan ako pag nakikita kong ang aming tinuturuan ay nagpatuloy sa kolehiyo, nakatapos, at nakakaroon ng isang matatag na trabaho. So, yun. Marami na kaming napag-graduate na umabot ng college. Karamihan sa kanila ay mga guro na ngayon, permanent teacher na. Yun. At bilang manggagawang manggagawang guro naman nung nagtuturo ako sa high school, ang nakakapagpasya sa akin kapag ang mga bata ay araw-araw pumapasok kahit na minsan hindi talaga sila kumakain, pero andun pa rin sila, tapos nakikinig, ganon. At syempre, yung pag nagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral hanggang kolehiyo, at yun, makahanap ng maayos na trabaho at makatulong sa kanyang mga kapatid at sa kanyang pamilya. Yun ang nakapagpasya sa akin bilang isang manggagawa. Guro. So yun, bilang isang manggagawang katutubong manggagawa po at manggagawang ALS teacher and high school teacher, talagang nasisiyahan ka po kapag nakikita mo yung mga estudyante mong pursigido at may determinasyon sa kanilang ginagawa. At para sa iyo naman, ma'am, ano po yung mga hardships na nararanasan nyo during sa process na po? Siguro yung mga hardship bilang manggagawa, katutubong manggagawa, siguro yung diskriminasyon
na pinapakita, pinaparamdam nila sa amin. Halimbawa kung saan-saan kami lugar na pinupunta, nagugulat sila. Para bang ang tingin nila sa amin iba, no? Ang baba ng tingin. Tapos ang hirap mong tawag doon, ang hirap mong tawag doon yung ma-accept nila yung pagiging isang katutubo ka. Parang ang tingin nga nila maliit sa mga katutubo. Ayun. Tapos siguro yung kailangang magsakripisyo ka nga. Minsan kasi doon sa aming area noon, nung bilang katutubong manggagawa noon ng taong simbahan, nilalakad namin wala kami sasakyan. Nilalakad namin yan ng mga 18 kilometers, mga bundok-bundok, para lang makarating sa ibang lugar ng mga kapatid natin katutubo. Yun. Siguro yung ang isang mahirap pa sa amin kasi ang aming tinutukan noon mga lalaking leader eh. Nahirapan kami ngayon dahil laging galit noon ang mga asawa nila. Hindi nila maintindihan. Kaya naisipan namin na pagdating namin dito noon nung nag-evacuate na kami dito sa Bihawo, i-organisa rin ang kababaihan. Para para magkaroon ng equal na pag-unawa, pag-intindi at paglilingkod sa komunidad. So ganun nga, para sabay at hindi magkaroon ng problema sa family. Kaya yun, nagsimula kami magkaroon ng pagbibigay ng mga training sa mga mag-asawa, yung mga ganyan. Hanggang sa ngayon yun, nakasabay na sila at huli namin talagang na-organize yung mga kababaihan. No? At bilang banggagawang guro naman, ang experience natin nga noon, gusto ko lang i-share na bilang isang manggagawang yung contractual worker, 5 taon kasi kaming provincial contractual. Una, binigyan kami ng 10,000 yung salary namin monthly. Pero hindi kami kasama doon sa mga benefits ng mga regular, mga permanent lang. Tapos, after 1 year, ginawa nilang 8,000. Ay, nakatanggap pala ako na ginawa nilang 12 kasi sinama nila ako sa ALS, mga ALS worker, mga ALS facilitator. Pero nung maging IP learning facilitator na kami, under ng sa IP-Ed na nga, ginawang 8,000 yung aming sahod mula sa provincial. Ngayon, ang hirap, kinausap ko talaga yung mismong HR, doon mismo kung saan binigay sa amin yung sa plaza, mga ganun. Kinausap ko sila, bakit naman po yung ALS facilitator, minintain ninyo, kami mga IP, ginawa niyong binabaan ninyo ng 8,000. Almost 4,000 yung baba dun sa Bakit hindi pwede pang pantayin? Ginawa na lang sanang 10,000 pare-pareho. Talaga, yung bang nang hindi ko napigilan. Tapos kinausap ko talaga yung in charge doon sa DepEd ng mga nagdi-deploy ng mga provincial contractual. Ma'am, bakit po ganon? Ang sagot niya sa akin, ipasa ko lang daw muna ang tawag doon, yung let ko. Wala na daw pag-uusapan. Yung bang ang pakiramdam ko, dahil ba mga IP kami, sa IP kami nagtuturo, ay kahit pala sa sahod, ay mababa pa rin ang pagtingin o pagbibigay niyo ng pagpapahalaga. Yung mga ganon. Yun yung parang sinabi ko sa kanila na gusto kong ipaintindi ba na pare-pareho lang naman kami ng gawain, di ba? O, yun. Kaya at least nasabi ko sa kanila na sana hindi ganon ang pagtingin. Katutubo man, hindi katutubo, dapat pantay sa pagbibigay ng anuman yang kaunting sahod na yan. Yun. Yun yung mga hardship ng napagdaanan ko bilang manggagawang guro
sa ALS. Opo. At dito Talagang naman ano, may diskriminasyon. sa DepEd, doon naging permanent na ako. Kadalasan binibigyan kasi kami ng, pag may mga trainings, yung 5 days, 3 days, magpapapirma sila sa tawag doon, yung Form 48, mga ganyan, para daw may service credit. Pero hindi ko naman, hindi ako, nung nag-retired na ako, walang lumabas na service credit ni isa man. Yun yung isa namang ang sinabi ko sa kanila. Ma'am, sino po ba ang binibigyan niyo ng service credit? Sabi ko, yun lang ba mga principal? Kami bang mga pangkaraniwang guro, walang karapatan na mabigyan ng ganyan? Bakit walang lumalabas na service credit? Ay almost 5 years ako nagturo, walang lumabas kahit isa. So, ang pinaparating ko sa kanila, gusto kong sana maging patas ang pagbibigay ng mga benefits, at kung may benefits man sana mga teachers, sana asikasuhin nila at bigyan ng kahalaga ang lahat ng yun. Yun yung masakit sa tapos ang isa pa, nung mag-retired ako, kasi nagtuloy-tuloy din ako. Hindi ako humihinto sa pangangarap eh. Nag-masteral ako, kumuha ako ng 45 units, tapos nag-apply ng ERF. That was 2021. Ay, wala. Buto na nadra. Ang aking masteral, nagpasa ako ng ERF. Pero, walang inaabot sa akin kung ano ang resulta. Kaya nung nag-retired ako ng 2022, ako na mismo yung nagpusa na nagtanong kung ano ba ang result ng aking ERF. Sabi ko, ay yung pala in-approve ng region. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi na-serve agad pag may mga ganun. Yung mga ganun. Sabi ko, bakit po hindi agad na-serve, at sana na kahit na 1 buwan man lang o 2 buwan, ay na at least na ano ko naman yung promotion na yon, kumbaga natanggap ko. Yun yung masaklap dun sa pagiging ano ko ng guro. Yun po. Yun lang. Masakit malaman na hindi nila pinapahalagahan yung mga benefits ng mga guro pagdating sa mga ganyan. Kasi inabot ng 1 taon, tapos hindi ka pa magkukusa, hindi nila ipapaabot sa'yo. Yun lang. Nawala ang sound. Hindi marinig si Ria. Ay, ayun po, narinig niyo na po. Okay. Talagang totoo po talaga na may diskriminasyon kapag patungkol, hindi ko man nilalahat, pero patungkol kapag napag-uusapan na yung patungkol sa mga katutubo. So, ayun po, parang sad po talaga, no, na ano na, may kahit sa konting halaga, di ba, sama na nga na sinabi mong yung sahod nyo, yung yung sahod ng regular teachers, tapos sa teachers na para sa mga katutubo natin is mas mababa. And talagang ano, parang may picture sa mind ko na ganun ba? Bakit ba yung mga katutubo ba, maliit ba yung pagtingin natin sa kanila? Mababang tao ba sila? Bakit ganyan yung pagtatrato? Kasi kapag walang katutubong nagbibigay edukasyon doon sa mga lugar na hindi naaabutan talaga ng basic learning, magiging posible ba yung paglalaganap ng edukasyon? Para sa akin, mas talagang it plays a crucial role yung mga katutubong teachers natin, lalong-lalo na sa mga lugar na talagang hindi naaabutan, talagang nasa bukid. Kaya sabi nga ni Ma'am Helen na kailangan nilang maglakad ng ilang kilometro para lang ilaganap yung mga impormasyon, ng iba't ibang mga plataporma, mga programa na dala-dala nila. And of course, marami sa mga nabanggit niyo, Ma'am, marami na kayong nagawang mga programa, 'di ba? Starting 1996 pa ba hanggang ngayon. And I'm so very proud kasi sa determinasyon na ipinakita niyo at saka sa mga nagawa niyo na at magagawa pa ng inyong programa. I hope sa mga kabataan diyan sa lugar niyo, at hindi lang sa lugar niyo, pati na rin sa buong bansa, is makita yung big improvement at mga
dapat pang gawin para kung sa gayon maging kalahok din sa mga ganyan, 'di ba? Kasi si Ma'am Helen, alam ko bata bata ka pa siguro Ma'am nung nabuo niyo yung mga ganyan. Yung talagang determinasyon kapag may gusto, may paraan po talaga. So, yan. So, Ma'am Helen, may tanong po ako, no? Sa mga naranasan niyo po, dun balik po tayo sa pagiging sugarcane worker niyo po at pinagsabay niyo 'di ba yung pagiging, working student niyo and tutor, 'di ba? So, ano po yung mga karanasan niyo na dapat niyo pang i-ano sa mga kabataan na yung mga parang ano 'to, advice sa kanila? Siguro ganito anak, ang kahirapan ay hindi dapat gawing dahilan para hindi ipagpatuloy yung pangarap na makatapos ng pag-aaral dahil maraming paraan, no? Tulad ng ginawa ko, pwede namang mag-working student ko, sakripisyo nga lang ang kailangan. Pero sa bandang huli, mayroon ka namang magandang makakamit. Kaya wag lang ibig sabihin wag lang huminto yung pangarap at pag-isip ng paraan para matupad mo yung pangarap mo. Ma'am, may tanong lang po ako. May time po ba na ano na pag halimbawa kayo lang po sa bahay nyo, naiisip nyo rin po na ano na sukuan na yung ginagawa nyo or ituloy ko na lang yung para sa sarili ko? Parang sinusukan nyo na lang po, parang gusto nyo na pong sukuan yung gusto nyong gawin para sa isang community or para sa kabubuti ng isang katutuko po. Never akong inisip na sumuko, kundi dapat gumawa ka ng paraan, papaano pa habaan mo yung pasensya, ang pagtadalaga mo ng sarili para yung gusto mong matulungan ay maunawaan niya at gawin din niya kung ano yung ginagawa ko. Parang gano'n. So ayun, maraming salamat po ma'am. Dahil sa sinabi dahil sa sagot ni Ma'am Helen is na na-realize ko na hindi lang dapat sumuko agad-agad or dapat gagawa ka ng paraan na ituloy mo yung pangarap mo or ituloy mo yung dapat mong gawin. Kasi hindi naman dapat pagsuko yung sagot sa mga pangarap na dapat mong tapusin. Kayong dalawa, Jessica at TJ, may pwede pa kayong i-share sa atin about dun sa sinabi ni Ma'am Helen or sa tanong ni Ate Ria? Ikaw Hanali, kasi kanina parang alam ko narinig mo yung lahat ng sinabi ni Ma'am Helen. Sobrang nakaka-amis talaga yung sinabi ni Ma'am Helen kasi simula nung pagiging dalaga niya hanggang sa ngayon is tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong niya sa isang komunidad lalo na sa lakas is kahit ako naabutan ko rin yung pagtuturo niya nung sa alis hanggang sa high school hanggang sa nakapagtapos ako ng high school. So ano naman Hanali ang napansin mo doon sa sinabi ng Helen? Hello, good afternoon everyone. So, hi dito sa akin sa Pampanga. And Ma'am Helen, sa akin po syempre natalakay na po natin kung yung mga nangyari noon. Gusto ko po sanang kumustahin kayo sa kasalukuyan. Kumusta po yung nararamdaman nyo ngayon na nakikita nyo na parami na ng parami yung mga estudyante na nakikita nyong may desire yung puso para sa barangay, para sa bayan, para sa tribo. Ano po yung kumusta po yung nararamdaman nyo ngayon na dumadami yung mga bata, dumadami yung mga kabataan na may desire sa kasulukuyan na napapanahon. So ayun, maraming salamat Hana. Siyempre, bukod kay Ma'am Helen, meron pa rin tayong mga gurong na handang tumulong sa atin kahit sobrang hirap na nating turuan, nandun pa rin sila para magturo o magbigay ng kaalaman para sa ating kaunlad. Si Ma'am Helen, napansin ko dati sa kanya kahit sobrang init, tag-ulan,
pumapasok pa rin siya para mapagturo sa amin. Kasi siya yung naging teacher ko nung grade 10 ako sa math. Kahit inaantok na kami, andun pa rin siya, nagtuturo kami para pasok niya ano namin sa utak namin na may teacher tayong nagtuturo, na mayroon tayong teacher na nagbibigay kaalaman para sa atin at para sa kinabukasan natin. Share ko lang din po yung tungkol sa tatay ko at sa nanay ko. Yung nanay ko po is na-try niya po magturo ng mga bata kaya lang po panandalian lang po yun. Pero napansin ko po sa kanya na grabe po yung pagmamahal niya sa mga bata. At sa tatay ko naman po is nung hindi pa po siya nakapasa ng LET, nagtuturo pa rin po siya gaya ni Ma'am Helen. Sa lakas po, parang kahit anong hirap po ng trabaho niya is tinutuloy-tuloy niya rin po hanggang sa nakamit niya po yung pagpasa ng LET. So, wala po talagang imposible kung maniniwala tayo sa sarili natin kahit sa Panginoon, or dapat hindi po tayo napapadala sa mga sinasabi ng ibang tao na, "Uy, hindi mo yan kaya." Dapat kaya mo, sabihin mo sa sarili mo na kaya mo. Dapat yun yung magiging motivation mo or magiging tulay mo para mas itawid mo pa yung diskriminasyon na nararanasan mo ngayon. Ma'am Helen, may tanong po ako. Kumusta po kayo ngayon? Kumusta po ngayon yung pagtuturo nyo at ano po, may pagbabago po ba ngayon? May pagbabago sa sa akin o sa anong pagbabago ang tinatanong mo, anak? Ano yung tanong niya daw po, ma'am, is nung nagtuturo po Pagbabago kayo. sa sarili. Yes Ganun po, ma'am. Ganun ba yun? Sa situation. Yung nung Situation. nagtuturo pa daw po kayo, ma'am. Sa Ah, ngayon po. siguro dahil ang mga guro nga ng Lakas High School is maparaan, no? Lalo na yung isang aming guro. Namigyan na yata ng lahat ng katalanyuhan at kagalingan para mag-train ng mga kabataan. At doon ay nakilala ang aming paaralan. So, ibig ko sabihin lang, maniwala lang tayo sa kakayahan ng mga batang ito at lalabas hanggang sa maipakilala natin ito sa buong mundo. Yun ang isang pagbabago na, no, na kinikilala na tayo bilang sa mga ganung kahit na anong contest, sige lang, laban lang ng laban. Di ba? Di ba, mga anak? Yung hindi pa Salamat. at laging patuloy-tuloy na pag-aralan at matutunan ang mga bagay-bagay na dati-dati ay hinahiya nating ilabas. Ma'am Helen, Gusto may naman tanong po din yung po. sinabi niyo pong diskriminasyon. Okay po. Hindi ko na Ako na po. manggagawa, bilang manggagawang guro. Sige, yung mga sinabi niyo po kanina na patungkol, sige na po. Ma'am Helen, naririnig niyo po ba ako? Hello po. Okay. Narinig ka po namin. Yung tungkol doon sa diskriminasyon na naranasan natin bilang isang guro ng mga katutubo. Siguro ang tawag doon, mayroon pa rin na mababa yung tingin, although nabawasan, no, sa aming mga manggagawang guro ng mga katutubo. At sana mawala lahat at kilalanin talaga yung kakayahan ng mga katutubong guro sa pagtuturo. Katulad ng pagkilala nila sa ibang mga guro. Na kasi tayo naman may kanya-kanyang angking kagalingan, iba-iba nga lang. Pero sana dumating yung panahon na yung mga pagkakaiba-iba natin ay kilalanin nila bilang isang katutubo at bilang isang
nagbibigay ng kontribusyon sa pagpapanday ng kaisipan ng mga bata. So, yun ma'am, patungkol dun sa diskriminasyon talagang kahit papaano nababawasan yung mga masasamang salita, ganun, kaysa sa nadagdagan, di ba? Pasalamat na lang tayo na nabawasan siya. And talagang yung ganyan mga bagay, it takes time. Takes time. Hindi siya basta-basta in a click of kahit isang click lang, mawawala siya kaagad. We just need to adapt na change is a process. 'Di ba? Para din sa mga katutubo nating mga manggagawa o kung yung sa mga dumadanas pa ng diskriminasyon, patuloy lang po sa mga ginagawa niyong tama at nakabubuti. Sa tingin niyo nakakabuti sa inyo at lalong-lalo na sa pamayanan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga manggagawa natin, lalong-lalo na sa kwento ni Ma'am Helen ngayon na talagang naging ano yung mga na shared experience niya, yung mga hindi at mga napakagandang experiences niya bilang isang manggagawa, katutubong manggagawa. And I hope sana yung mga nasabi ni Ma'am Helen talagang tatatak sa utak natin na hindi natin gagawing general yung isang pananaw na kung saan kung ganito yung paningin mo sa isa, ay gano'n na din sa lahat. Yung mga experiences ni Ma'am Helen talagang totohanan talaga. Talagang buong puso niyang binigay yung determinasyon, yung pagiging mabuting tao, lalong-lalo na yung kahit na nadadama niya yung mga personal mong mga bagay na talagang hindi na dapat ibigay, nabibigay ni Ma'am Helen sa pagiging ano niya, talagang she strive na mapabuti yung mission sa isang pamayanan na marami siyang magagawang mabuting programa. At ayun, maraming salamat po sa mga naging kasama din ni Ma'am Helen sa lakbay na kanyang tinaha. Sa mga kasama ko diyan, may mga tanong po ba kayo? O sa mga viewers natin diyan, lalong-lalo sa mga viewers natin sa buong Pilipinas, may mga katanungan po ba kayo? Just leave a comment or pwede po kayong mag-comment diyan kung ano yung mga insights niyo, mga katanungan niyo. Feel free to comment po diyan sa ating comment section. Thank you po sa aking mga kasamahan sa live. Ano po yung masasabi niyo sa mga nabanggit ni Ma'am Helen? Sige, kay Roger, ano po yung masasabi niyo kay Ma'am Helen? Yun nga po, dahil po sa mga naranasan po ni Ma'am Helen is, ngayon ko lang po talaga naisip na hindi talaga nakakapagod ang magtrabaho, lalo na't may gusto kang maranasan or mapuntahan, kasi hindi lang dapat nagtatrabaho ka dito, dapat meron ka ding another trabaho. Kumbaga, meron kang ngayon, meron kang pangbukas. Oo, may mga alternatives ka. Ayun. Sa mga nabanggit ni Ma'am, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nanonood, sa naging kasama ko, lalong-lalo na sa galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ako po ay nagagalak na naimbitahan niyo. And for now, I'm giving the stage to Hannah to give the summary of our episode today. Then po, kumusta tayong lahat? Ngayon po, marami-rami po tayong nasalakay. Talagang malaman yung mga bawat salita na binatawan ng ating kasama na si Ma'am Helen. So, ayun, napaka nakakahabag ng puso talaga na marami pa rin talagang kwento na sa likod ng mga masasayang mukha ng bawat tao. So, may marami tayo dito, may mga natalakay din natin kung ano ba yung mga aspekto ng mga trabaho na bilang isang guro na manggagawa.
bilang isa inyong mga kasiyahan at fulfillment. Maraming na ikwento si Ma'am Helen na sobrang talagang yung punong-puno yung puso natin lahat. Katulad na lang na talakay din natin kung ano ba yung mga diskriminasyon na naranasan ni Ma'am Helen, yung mga diskriminasyon na hindi natin nakikita bilang kabataan pero nararanasan nilang mga adult natin. Andito na rin yung mga narinig natin kung ano nga ba yung mga hakbang nila maaaring gawin upang mapalakas pa nila ang lahat ng suporta at pagpapahalaga sa mga guro bilang mga manggagawa. Maraming narinig natin galing kay Ma'am Helen kung ano pa yung pwede nating magawa. And nakita natin kung gaano na-inspire si Ma'am Helen dahil sa nasabi nga ni Ma'am Helen na inspired siya kasi maraming estudyante na yung pumapasok kahit na may bagyo, may sakuna, or pumapasok pa rin kahit anong mangyari. Doon nakikita natin yung pagpapahalaga. Ganon din po sa atin si Ma'am Helen na nakwento nga po ni Roger na kahit may bagyo, kahit na ano man mangyari, pumapasok si Ma'am para makakapagturo. And nakita natin kung gaano niya kamahal yung ginagawa niya. Yan ang daming nakwento po ni Ma'am Helen. So, hindi na po natin iisa-isahin dahil napakasarap namin ng mga kwento ni Ma'am Helen na binahagi sa atin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na kami bilang kabataan, bilang isang tagapagsalita ng kabataan ng Lakas High School, mananatili po ang kwento ninyo, magiging kalakasan namin at magiging inspirasyon namin para lumaban pa sa buhay. Lang po. Yun, salamat Ate Hannah for that very wonderful words na naging kahit sa dinabi namin na sinabi ni Ma'am Helen, naisa mo yung thought no, na talagang kailangan na ilagay sa ating mga isipan. And I hope yung mga nasabi ni Ma'am Helen talagang tatatak hindi lamang sa atin nandito sa live, lalo na yung sa mga viewers natin, di ba? Kasi yung sinabi ni Ma'am Helen is talagang nakakapukaw ng imahinasyon na kung saan talagang yung mga students is involved. Talaga yung parang pananaw natin sa buhay is naiiba niya, di ba? Yung may mga ay nararanasan pala nila ng ganito, ay akala ko ganito, ganyan. So hindi pala. So ngayon, for our announcements, maaari ko bang i-request si Angel to give our final announcements? Yes po, thank you po Ate Rhea. Announcement po, Kalambag, every Saturday, 1 to 2 p.m., Inclusion, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion. Now, every Wednesday, 3 to 4 p.m., Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning, every Saturday, 7 to 8 p.m. Thank you. So ayun, thank you Angel for the announcement. So mamayang ay sa inclusion po is mamayang ay sa Wednesday po 3 to 4 p.m. So abang-abang po tayo. And mamaya po is the Senior City after this. Kung wala na po kayong gagawin mamayang 7 to 8, pwede po kayong mag-open ng live namin. So, itong Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. So, ayun, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng dumalo sa ating live ngayon. And sa mga masasarap na salita na galing kay Ma'am Helen. Ma'am Helen, thank you po sa accept ng aming invite, no, request na dumalo ka sa aming episode, Kalambag episode ngayon. Yun na maging maging guest namin, no? Guest speaker namin. And Roger, para i-close natin yung ating Kalambag episode, maaari ko bang anyayakan ka na mag-close, magbigay ng mga closing and final words? So ayun po, maraming salamat po lalo na kay Ma'am Helen, kay Hannah, kay Ate Rhea, at sa Init Philippines po.
maraming salamat po sa tulong nyo dahil dito po is naibahagi po namin yung gusto namin ibahagi sa mga nag-experience po namin. So, yun po, subaybayan nyo po yung aming announcement kanina na napanoodin yung aming live dito rin po mismo sa Kalambag, Philippines. So, masasabi ko lang po sa lahat ng manggagawa, dakila po kayo, maraming salamat po. Tuloy lang po at God bless po sa inyong lahat. Yun lang po. Ayan, thank you.